Ngayong umaga ating pong titignan ng isang paksa na napakalaga rin sa ating buhay, practically sa ating pong pakikinig ng mensahe. Ito pong paksang notes taking or taking notes. Bakit ko po gagawin ito? Sapagkat hindi lamang dito sa ating iglesia, maging sa ibang iglesia, napapansin ko talaga pagdating sa pangangaral, may natutulog talaga, hindi alerto ang kanilang isipan, hindi handang sumamba sa Panginoon. Alam naman natin, ang preaching, ito yung pinakapuso ng ating pagsamba. Hindi ka makapagbibigay ng luwalhati at pagsamba sa Diyos kung wala tayong nakukuhang salita mula sa Kanya. At napapansin ko na marami po sa atin nagbubukas ng Bible, pero yung Bible nakatagilid na. At na kayo po, akala mo nakikinig, pero yung pala, tulog na. So, napakalaga po ang notes taking. Bagamat ito po ay wala sa Biblia, pero ito po ay isang bagay na kung saan gagawin natin para po sa ayusan ng ating po pagsamba. Kaya na sinabi sa 1 Corinthians chapter 12, na lahat ng bagay sa pagsamba dapat gawin natin in order and decent. Decent dapat nasa maayos, at ito po ay dapat natin gawin bilang pagsamba natin sa Diyos. Bago tayo tumako roon sa paksa natin, nais kong kumuha muna ng isang text na siyang magiging batayan natin tungkol po sa paggagawa ng notes taking or taking notes. Buksan natin ang Philippians chapter 3 verse 17. Philippians 3:17 hanggang 21. Dito po ang sabi, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan ng kumikilo sa kanya upang mailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Dito po sa ating teksto, mayroon pong tatlong panawagan si Pablo rito na ating pong ilalapat pagdating po sa notes taking or taking of notes. Bago lahat, tayo muna yung manalangin. Panginoon, nawa po ang puso namin, Panginoon, sa umagang ito ay nakahanda po sa aming pong pagsamba sa inyo. At hindi po ang aming mga sariling tiyan ang aming pong pinahalagaan, sapagkat ang araw na ito'y sa inyo at aming pong katungkulan, at hindi lamang katungkulan, kundi aming pong lubos na pagmamahal at pagpupurit pagsamba ang araw na ito, sapagkat ito'y itinalaga ninyo para sa inyong dakilang kaluwalhatian. Dapat lamang kami, Panginoon, magpapakumbaba ngayong umaga. Ano man po ang laman ng aming puso, ano man pong hinanakit, ano man pong bitterness, ano man pong sama ng isipan, naway ito'y aming maisatabi upang kayo po ang aming pong mabigyan ng kapurihan sa araw na ito. Sapagkat ito po ay araw na ito. So, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Dito po sa mga talatang ito, nais ko pong bigyan ng pansin ang panawagan na sa pagtulad
sa paggaya, sa pagtulad natin. Ikalawa, panawagan para sa pakikinig ng mensahe. At pangatlo, panawagan para ipanalangin ang mga bagay na ito. Napapansinin natin ang sinabi ni Pablo sa verse 17, ganito ang sabi, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin. Ano yung dapat nating tularan dito kay Pablo? Ang context po niyan ay nasa unahan, simula po sa verse 7. Ano yung dapat nating tularan? Huwag na po tayong lumayo ng ibang aklat, kundi dito lang. Ang sabi niya sa verse 7, gayon man ang mga bagay na sa atin yung naging pakinabang ay inari kong kalugihan. Ito yung dapat nating tularan kay Pablo na anumang pakinabang sa mundong ito, anumang kabantugan, anumang kasikatan, anumang ating mabuting tao sa mundo ito, hindi itong batayan para sa magdala sa atin sa kaluwalhatian. Kunin tularan natin si Pablo na gawin natin kalugihan ng mga bagay na yan sa layuning kilalanin pa ng higit si Kristo. Ang sabi sa verse 8, higit pa roon ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Now, ito po ang problema ng maraming Kristiyano. Hindi po talaga makamit si Kristo dahil nakatuon sa pansariling kapurihan. Nakatuon sa pansariling interes. Nakatuon sa sariling pangalan. No? Nakatuon sa sariling karapatan. At hindi talaga ito tinatalikuran, ginagawang kalugihan para hindi pa niyang makilala at makabot si Kristo at ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ito yung panawagan ni Pablo na dapat tayo magkaisang tularan ito. Ito ang dapat nating tularan. Then ikalawang panawagan, sinabi ni Pablo, panawagan sa pakikinig ng mensahe. No? Ito'y para sa atin. Ito yung panawagan. Ilapat natin ito sa pagkakaisang tayo ay tumulad sa mga taong katulad ni Pablo. Tingnan nyo ang sabi sa verse 17. Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon. Ang sabi, tandaan lang natin yung mga lumalakad na tumutulad kay Pablo. Na mga lumalakad na namumuhay tulad ni Pablo. Yun daw ang ating bigyan ng tuon. Yung salita po diyang tandaan, sa Griego po ay escopete. Escopete, meaning to say, take notes. Take notes. Mark them. Ang sabi, markahan nyo sila, tandaan nyo sila, isulat nyo sila. Sa New King James na Bible, sa verse 17, ganito ang pagkakasabi. Brethren, join in following my example and take note those so walk as you have us for a pattern. Pag sinabing take note po, tandaan, isulat, markahan, yun ang dapat mong tularan. Na may reason si Pablo rito na bakit natin i-take notes yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga taong gising sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit po? May reason siya. Verse 8, sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha. Na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Yung mga hindi lumalakad, ayon sa example ni Pablo, minamahal ang kanilang tiyan, minamahal ang kanilang pride, ang kanilang pangalan, sila po ay mga kaaway ni Kristo o kaaway ng krus ni Kristo. Verse 9, ang kanilang kahinatnan ay kapamakan. Huwag niyong tularan yung mga tao ito na kanilang hangaring kabantugan. Ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos. Tiyan dyan ay isang metaphor tungkol sa pride. Pride, hindi mawala-wala ang pride. Konting puna, bagsak agad. Pride. Tiyan nila, yun Diyos. At ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kapurihan. Nakakaya na nga, pero pinupuri pa nila. Ipinagmamalaki pa, humahanap pa ng kakampi. Na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Panlupa yan
Pero tayo, bilang mga Kristiyano, tinatawagan ni Pablo, magkaisa tayong tumulad sa Kanya at take notes for those people who follow His example. Why? Ang sabi po rito sa verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, hindi tayo panlupa. We are Christians. We are citizens of heaven. Ang sabi diyan, mula roon, hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoon sa Kristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang may pailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. So therefore, pangatlo, kailangan natin dito ng pagkakaisa tungkol sa prayers. Kaya nga mayroon tayong weekly prayer, hindi kayo nakikipag-isa sa panalangin. Dapat magkaisa tayo buong iglesia sa panalangin. Sinumpaan natin yan. Maraming tayong dahilan. May kasabihan nga, kung may gusto, maraming paraan. Pero kung walang gusto, napakaraming dahilan. Hindi may paglaban ng panampalataya kay Kristo. Hindi may paglaban ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang sinusunod ay ang sariling tiyan. Kaya ito'y panawagan sa atin na magkaroon tayo ng pagkakaisa sa ating corporate prayer meeting. Kaya dito nga pinagpipray natin ang mga preachers. Pinapanalangin natin ang mga ngaral na sila'y mangaral ng maayos, malinaw, tamang kaisipan sa paksang tayo ituturo upang ang kanyang ituturo ay makukuha din ng mga tagapakinig. Ipanalangin ng mga ngaral at lalo na ang mga tagapakinig. Sapagkat gaano magkahusay ang pangangarap kung tulog naman ang nakikinig, magaling makukuha. Wala rin pakinabang. Walang benepisyo. Kaya magkaisa tayo manalangin. Our spirit is strong, but our flesh is weak. Kaya sa ating pong pag-aaral ngayon, pagdating po sa notes taking, mayroon tayong dalawang prayer concern na dapat nating panalangin. Every time na tayo po ay nasa prayer meeting at maging sa ating morning worship, dapat natin panalangin to. Ano yung dapat natin unang panalangin sa pakikinig ng preaching? Clarity of speech. Clarity of speech. Dahil kung hindi po klaro ang pananalita, maraming paligoy-ligoy, may tendency na pipikit ang makikinig dahil hindi naintindihan. Clarity of speech. Kailangan ang bawat kaungusap ng isang preacher o ng pastor dapat sapul sa puso ng bawat tao. Hindi sapul sa tenga. Dahil kung sa tenga lang, ang dali pong magpatawa, ang dali pong gumawa ng mga paraan para kunin ang iyong atensyon, para ipakita ako'y mahusay at ako'y magaling. Pero kung ang mensahe, ang salita mismo, ang ituturo, sapul ang ating puso. Kaya ang pangangaral, hindi tayo mangangaral para may masasabi, kundi ang pangangaral natin, kausapin ang mga listener sa kanilang puso upang magkaroon ng pagbabago. Nakita na ba kayo ng human roulette? Yung ruleta, yung pinaikot na gano'n, tapos ang nakalagay doon ay tao, sige, karamihan babae, di ba? Pinaikot yun. Tapos yung master naman, may mga kutsilyo siya. Di ba? May mga kutsilyo malaki. At tatargetin niya ito. At bawat bitaw nung talit na yun, yung balisong na yun, balisong ba yun? No? Aba, hindi tinatamaan yung babae. Minsan sa tagiliran lang ng lieg. Ikot na naman. Pag tingnan naman, tagiliran ng panibagong lieg, hindi tamaan. Pagkatapos, target ulit, dito lang sa ibabaw ng ulo. Hindi tinatamaan yung tao. Minsan, sa pagitan ng kilikili, pagitan ng hitapin, hindi tinatamaan. Maraming mga ngaral ang ganon. Salita ng salita, pukol ng pukol, pero walang tinatamaan. Dapat ang pako kailangan napako sa utak, tungo doon sa puso upang makinabang ang makikinig. Kailangan ang
tamang pananalita. Clarity of speech. Kailangan malinaw na unawa at pananalita ay sadyang napakahalaga. Kailangan po yung malinaw. Ibig sabihin, alam niyo ba, ang isang mga ngaral, ganito yun eh. Ako, nakatagpo ko ng picture. Hindi niyo nakikita ang larawang hawak ko. Para malaman ninyo kung anong itsura ng larawang hawak ko, i-describe ko sa inyo. Una, ibigay ko muna yung kabuuan noong picture. At sabihin ko, ang lawang tahimik. Halimbawa, yung picture. Napipicture ang lawang tahimik. Pero anong lawang tahimik yan? So, i-describe ko sa inyo. Una rito, mapapansin natin dito, ang lawang ito ay nasisinaga ng isang blue o isang asul na langit. So, mapipicture nyo na. At pagkatapos, sa ibabaw nito, ay puno ng mga luntiang damo at mga kahoy. At sa bawat paligid noong lawa nito ay may mga bulaklak. So, nakukuha nyo ang hawak kong picture. Bakit hindi ko pinakita sa inyo? Pagkatapos, sa ko ngayon, i-apply ito, ibabalik ko ulit ang buong picture. Kaya nga, dapat ang buhay natin ay dapat mayroong asul ng kalangitan ang ating buhay. Mayroon tayong lunti ang buhay na talagang sariwa at punong-puno ng biyayang namumulaklak sa ating buhay. Picture, i-describe, hinati-hati ko, then binuo ko ulit. Yun po ang kailangan sa isang mga ngaral. Hindi nyo alam ang text, pero ako, kailangan dapat alam ko ang kabuuan ng mismo ng teksto para may bigay ko sa inyo isa-isa. At pagkatapos yung naibigay ko, buuin ko ulit para sa ating buhay. Yan po ang dapat, clarity of speech. Mayroong isang miyembro o isang listener lumapit sa pastor. Pastor, alam nyo, sa tagal-tagal ko po ng pakikinig sa inyo, nakabuo ko na isang libro ng lahat ng na-take notes ko sa inyo. Aba, yung pastor naman, talagang very proud. Sabi niya, talaga, galing mo naman. Pakita mo na sa akin. Sige po, pahatid ko sa inyo. Isang araw, pinahatid. Ba, sabi ng pastor, kapal nito. Ang kapal. Nung buksan niya, dictionary. At ang unang pahinga nakalagay, salita, 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 pulo salita. Wala akong nadama, wala akong naunawaan, wala akong nadala, pawang salita. Naputihan ba yung pastor? Pastor, for 20 years, 30 years na nangaral, pero puro salita. Nakalit ba kayo ng ganon? Kaya, ang sarap niyo matulog eh. Dahil, puros salita. Pero hindi lang yung dapat natin isisi sa pangangaral. Hindi lamang ang dapat isisi sa pangangaral. Minsan, may pangangaral na kailangan mong panatin ang iyong unawa para makuha mo ang message. Katungkulan natin ang umunawa. So therefore, ikalawa po natin dapat gawin, ipag-pray, clarity of understanding. Pag sinabing clarity of understanding, that is our responsibility. Hindi ito katungkulan ng pastor. Dahil nga sa prayers natin, hiningi natin anointing ng Holy Spirit sa preacher at the same time to the listeners. Dahil pareho tayong may katungkulan. Marahil malinaw ang pangangaral, talagang matingkad ang mga pananalita, pero kung wala namang hangarin umunawa ng mga tagapakinig, ay wala itong silbi. Kaya na sinasabi ko, hindi lamang dito sa atin, nakikita ko talaga, nabibitiwan pa yung Bible eh. Dahil tulog. Yan bang pagsamba natin sa Diyos? Yan bang dapat natin ipakita sa ating makapangyarihan, mabiyaya, isinugong anak para mamatay para sa iyo, para maligtas ka sa iyong pagkatulog? Nakakaya siguro, no? So, dapat sa pakikinig din. Katungkulan natin huwag makinig sa ating tabi. Katungkulan natin huwag tumingin sa ating nakikita.
Dapat matuto tayo. Sa iglesia nito, nag-exist ito since 1987, so therefore 28 years na. Ngayon ko lang po ipinapangaral tungkol sa notes taking. Pero napakalaga po ito. So isang paraan para magkaroon ng malinaw, clarity of understanding is notes taking. Tingnan nyo, kung wala kayong ginagawa, nakaganoon lang, may tendency hindi papahinga mo talaga matano eh. Pero kung mayroon kang ginagawa, nag-take notes ka, busy ka palagi. Alerto ka, sinusundan mo ano yung next point. Sinusundan mo ano yung lessons. Sinusundan mo ano yung mga illustrations. Kailangan mag-take notes. Dahil ito'y malaking tulong sa atin sa pagpapanatiling gising ng ating diwa. Pero hindi naman natin gagawin yung parang magising tayo. No, gagawin natin ito, may isang layunin pa, tulong upang maitala ang mahalagang punto para pwede mong balik-balikan. Ayon po sa statistics, ang memory ng tao, ang kapasidad niya para ma-retain yung kanya napakinggan is 20% lamang. 20% lang, 20% lang po ang napapanatili. At the rest, 80%, limot po yun. Pero kung nag-take notes ka, at least 75%, dala mo pa. Dahil meron kang balik-balikan. Kaya napakalaga po niyan. Na, may mga testimony tungkol sa mga pag-take notes. Sinunod ko ito, hinarap ko ito sa internet. Sa iba't ibang mga churches. Una, may isang patotoo. May nag-take notes, pero tulog. Nalalaglag yung ballpen. Mabigat nung nalalaglag yung Bible. Sorry, tao ako. Mga ganong excuse eh. Pero pag nahawag yung ballpen, magbulas ng ballpen ko eh. Magtako kasi. Marami. Lang ganyan. At talagang ayon sa ibang iglesia, sadyang ipinipikit talaga mata ng mga listener. Lalo na kung wala siyang gusto sa speaker. Lalo kung meron siyang galit sa speaker. Pinipikit niya mata niya para isarado ang puso niya sa mensaheng tatanggapin niya. Tandaan niya. Parang kaaway niyo ang mga nagsasalita, pero hindi niyo kaaway yung salita. Maybe you're listening to an ass sa isang asno. Pero the message still remains for you. Ganda natin yan. Pero wag hindi ko sinasabi, yung mga kultong mga preacher, hindi ko yan tinutukoy. Yung mga totoong mga preachers. Minsan may galit ka sa kanya dahil lagi kang tinatamaan, lagi kang napupuna, lagi kang nasasaway, kaya wala kang ganang makinig sa kanya. Akala mo yung kanyang ipapangaral, salita pa rin ng taong may galit ka sa kanya. Iwasan natin yan. Iwasan natin. At tulad ng kahapon, nag-text kausap ni Mama si Belen. Dahil mayroong isang kapatid doon na nag-birthday nitong March 5. Ang kanilang akala na mag-stay pa ako doon until hanggang magka-birthday ito. Pero sabi ko hindi, kasi kung sadyanan namin dito ay bisitahin si nanay. Kaya nalispaya yung may birthday, matanda na ito, 70, hindi ko alam, matanda na, 19 yata. Sikunday. 84 pala. So, itinuloy pa rin nila yung kanilang birthday, nag-ditson, maraming kasi may mga kaya ito. Nag-invite ng mga iglesia at nag-invite din ng kapitbahay. Pero noong preaching ni Pastor Timmy, dahil kasing bahay talaga nila, pinasadya talaga, piniprepare para sa birthday niya kasi alam kang darating kami. Pero hindi na alam mo. Ang alam nila, March kasi mayroon palang kami na pag-usapan mga taon na lumipas. Yung bahay nila, pinagawa talaga. Yung tagilid ng bahay, ginawa nilang balkonahin. Naging entrance ito. At sa harapan noon, doon dapat ipatatayo sana yung iglesia kung pumayag lang sila. So, ang maraming lugar, maraming upuan doon. Pero, noong mag-preach si Pastor Timmy, walang nakaupo.
At ang mga miyembro na sa loob, may nagkukwentuhan. So, what's the use? Pero pagdating ng prayer, pagdatapos ni Timmy, at sinabing Amen, bigla naglusutan lahat ng mga tao mula sa sagingan, punta agad sa kusina, pila agad sa pagkain. Kaya, wala na. Sabi, mga miyembro daw naubusan. Alam mo, minsan, sa atin, hindi ganun eh. Pag sa preaching, tulog. Pero pag sabing Amen, ang tayo na, agresibo ko sibo, nagpapatuto. Kaya, uy, kung sana, uy, man, ulit. Pero magpapos na ang preaching. Aktibo-aktibo. Sa kanya lahat ng vida. Napapansin niyo ba sa sarili niya? O sa akin lang? Active tayo. Wala rin antok eh. Pagkatapos ng pagdarating yung Amen, alam nyo, sa akin, sa sarili ko, hindi ko inataas ito. Pero naging kaugalian ko talaga simula nung ako'y tawagin ng Panginoon na mag-take notes. Naging ugali ko talaga yun. At ang pakinabang nito, saan man ako magturo, naging Bible teacher ako, saan man ako magturo, yung nag-take notes ko yun, ang pakinabangan ko. Marami akong nalalaman. Pag may akong gusto ituro, babalikan ko yung aking take notes at yun ituturo ko. At kung mayroon akong problema, babalikan ko, paano ba akong kinausap ng Panginoon dito? Nare-retain yung message. May papanumbalik. Alam kong mahilig mag-take notes na dito si Ama. Uding. Pero ngayon, siya ang inyong i-take notes. Hindi niya na kaya. Mahina na. Pero napakalaga po ang notes taking. Isa pa, ayaw po maging legalistic sa bagay nito tungkol sa notes taking. Kung hindi ka mag-take notes, wala akong pakialam. Kung hilig mo, mabuti para sa iyong sarili kang pakialam. Ayaw po maging dogmatic dyan. Ayaw po maging legalistic. Sapagkat nais ko rin tignan ang kalagahan naman ng focusing on listening. Hindi lamang taking notes, kundi dapat mag-focus din sa pakikinig. Sapagkat may advantage ang pakikinig sa tenga. Ito yung common na paraan talaga. At isa pa rito, ito yung utos ng Panginoon. Mababasa natin sa maraming sulat ni Jesus Christ nang sabi niya palagi, ang sino mang may pandinig ay makinig. Common yan. Katungkulan natin yan. Hindi sinabing, ang sino mang nakikinig mag-take notes. Kundi, ang sino mang may pandinig ay makinig. At alam natin sa parables of the sower, mayroong tatlong klaseng tagapakinig. Pero may isang totoong tagapakinig. Yun ang pinagpapala. Bakit po? Nakinig siyang bukas ang kanyang tenga, inuunawa niya ang kanyang napapakinggan, dinadala niya sa kanyang puso at ito'y kanyang ipinamumuhay. Kaya siya ay nagbunga. At sa focusing, sa listening, lesser po ang distraction. Whereas sa take notes, distracted ka talaga sa iyong pakikinig. Bakit? Sapagkat nagsusulat ka eh. Marami ng salitang lumalagpas na hindi mo nakukuha dahil ikaw ay nagsusulat. Pero ang nasusulat mo lamang yung mga importanteng dumating sa puso mo. Isinusulat mo yan. So mas lesser po ang distraction sa talagang nakikinig ka lang. Kuha mo lahat talaga. Gumagawa ang Espiritu Santo sa iyong puso. Mas malalim siya kung mag-apply sa iyong puso. Pag sabing puso po, yung ating pong sentro ng ating sarili, ang ating damdamin, ang ating affection, ang ating pong pinaka-trono ng ating buhay, talagang kumikilos ang banal na Espiritu dyan. Pero sa notes-taking, kuminsan hindi makakilos ng malaya ang banal na Espiritu. Pero hindi naman nangarugan, nalimot mo na ang iyong napapakinggan. Kadalasan, sa notes-taking,
walang malalim na pagkilos ng banal na espiritu. Kasi intellectually, nakadepende ka doon. Di ko na doon sa nakikinig ka, ay talagang focus sa puso ang diretsyo. Maliban lang kung nakapikit at ipinipikit ang mata, wala talagang mahuhuli. Ang tinutukoy ko rito ay yung pag-focus ng pakikinig, hindi siya nagpapadistract sa kanyang kapatid. May biyaya ang Panginoon doon. Pero may malaking pagkakaiba ang pakinabang ang pag-take notes. Nabasa ko isang testimony ng isang binata na ngayon at isang membro na ng isang iglesia. Sa internet ko po nabasa ito. Ang sabi niya, since Sunday school daw, naging kagawian niya na mag-take notes doon sa tinuturo ng teacher. Talagang sinusulat niya. Marami siyang sinusulat sa Sunday school. Kaya pagdating ng high school, alam nyo, siya ay marunong na magturo ng Bible sa kanyang eskwela. Pagdating sa recess daw, lahat yung mga na-take notes niya, isinishare niya. Bagamat hindi niya kayang explain, pero malinaw yung take notes niya, yung notes niya, na yun lang ang kanyang binibigay. Unawa. At dumami ang mga katulad niya ng high school. Until sa college siya, talaga pag nagtayo talaga ng Bible study, tinawag siyang teacher ng Bible study. At marami po ang naakay ng mga estudyante at ngayon kasama niyang membro sa isang iglesia. Yung kagandahan naman, advantage naman ng notes taking. Now, ano ang pinupunto natin dito, mga kapatid? Alin ang mas palaga? Notes taking or listening? Focus in listening. Kayo, saan kayo pabor? Nasa inyo. Pero ang ating paksa is about taking of notes. Pero ang pinakasusi talaga, whether you take notes or not, or you listen, ang pinakasusi dito ay yung tayo may totoong pagninilay ng kahulugan ng ating buhay. Tinitignan natin ang ating buhay through doon sa message na ating pinapakinggan at dinadala natin sa ating puso. Even take notes, pwede natin gawin yun. Itong mga salitang ito, hindi ko kakalimutan, isusulat ko dahil gusto kong tumanim ito sa aking puso. Pagninilay ng ating buhay ayon sa salita ng Diyos. Ito bang mga tinuro ngayon na pagtagumpayan ko na ba? Diyan pa ba ang aking dinidiyos? O si Kristo talaga ang aking dinidiyos? According to this message na aking napakinggan. Pagnilayan natin ang mga katotohanan natanggap natin kung paano natin ilalapat sa buhay. Alam nyo, sa ating panahon ngayon, marami pa rin Kristiyanong Christian nagsasabi, pero not all Christians ay true Christians. At not all true Christians are holy Christians. Yan yung ating paksa doon sa Magdiwang. Bakit po? Makapansin nyo, ang mga Kristiyano ngayon, hindi pa mananago. Hindi pa niya kayang mag-devote ng kanyang sarili para ilaan ang kanyang sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Agad tanggi. Marami akong ginagawa. May mga anak ako. May trabaho ako. Yan po ay sign ng kasanggulan ng panampalataya. Wala pang devotion sa Panginoon. Tapos pag nakarinig ng mga kwento, eto na, na. Marami ng kwento. Hindi mo na pinapatunayan sa Biblia, alin ba ang totoo? Kailangan po natin lumago. Sa pamagitan po ng pagpakikinig na mensahe, focusing sa listening, ipagnilayan natin na-apply ko na ito. Ito ba'y dapat kong gawin bukas kung ngayon? Ito ba'y dapat kong apply ngayon? Dapat. Alam nyo, ang problema sa akin, 20 minutes na lang yung nare-retain sa isipan natin. Pero after ng service, makakailan ng tanghali, hindi na alam kung ano yung mensahe na pakinggan. Limot na. Kaya dito naman, napakalaga ang pag-take notes. Kasi, teka, ano ba yung matilis kayo na? Totoo, hindi mo na alala. Pero mabalik, ay, oo, ito. Pero ang mabilis tayo makalala yung kamalian ng iba. Na? Dapat, yun ang dapat nating
kalimutan. Dahil sa take notes, alam nyo, dito, nangumuya pa natin yung message. Nalulunok pa natin. At naipapabuhay natin ang alam nyo, hindi ko tinata sa mga pastor, mga preacher. Ang pastor, nagtatrabahong maigi para gawin ang isang sermon, ang isang outline. Binubuo niya ang isang outline na mula sa kanyang mahabang pananalangin, ayaw niyang magtiwala sa kanyang sarili, ayaw niyang magtiwala sa mga materials, kundi pinagpipray niya para mabuo, simple, madaling unawain ang isang outline. At pagkatapos, ididisenyo niyang maigi paano itong mapakinggan ng tagapakinig na mas madali, na mas madaling abutin. Ginagawa niyan. Yan po ang kanyang pakikipag-struggle sa prayer for the whole week. Kahit na siya kausap ng iba, ang isip niya nagpipray, Lord, paano kong ipaliwanag yung text na yon? Paano kong ipaabot sa bawat membro? Sa nakaupo sa dulo, sa gitna, yung nakapikit doon, yung nagwawalang bahala, paano ko ba inalapat ito? Trabaho ng pastor yan, prayer and word. At ginagawa niya ito hindi para sa kanyang kasikatan. Ginagawa niya ito para sa inyong kalaguan, para sa kaligtasan ng mga bisita, at para sa pagiging banal ng bawat mananampalataya. Sapagat yan ang mandate ng Panginoon sa mga mangangaral. Hindi ka mangangaral para matawag kang isang preacher. Mangangaral ka upang matawag na ikaw ay sugo ng Diyos para sa kabutihan ng inyong mga tao. Dapat may lahat ang biblical truth sa preaching. Sapagat without that biblical truth, ang basic understanding sa biblical truth, wala tayong outline, wala tayong balangkas sa ating buhay. Kung wala pong biblical truth sa ating buhay, sanggol pa tayo. Kaya sinasabi ko sa Miletics, pagtuturo ako, itong ginagawa natin, gumagawa tayo ng outline. Ang bawat miyembro, tagapakinig, mayroon silang outline sa kanilang buhay. Mayroon silang outline. Kaya pag nag-preach ka, alam nila kung saan ilalagay yung points na yun. Dito yan sa ulo. Dito yun sa tiyan. Alam nila itong ilagay sa kanilang sarili. Kaya kung wala pong balangkas, walang outline ng tagapakinig, wala pong kalaguan. Hindi pa po siya talaga lalago. Kaya ang katotohanan kung saan ang bumabagsak. Mga kapatid, napakalagay ito. So kung yan pala ang trabaho ng mga ngaral, magkaisa naman tayo na pakinggan. Gawin natin ang ating estilo, notes-taking or listening. Pag-ibayuhin naman natin, huwag nating tulog-tulugan. Dahil yung mensahe nyo na ipinalangin for the whole week, kasama ka sa prayers. Paano mo matatanggap ito? Ikaw na tinatamad, ikaw na nagwawalang bahala, ikaw na nakaupo, nakatihaya ng paa mo, wala kang interes. Paano mo itong makuha, yung mensahe ito? Paano mabago ang ugali mo? Magkaisa naman tayo. Napakinggan. Banatin natin ang ating utak sa pag-uunawa. Dumating tayo sa tamang oras. Mga kapatid, matatanda na tayo. Pakristyano tayo na turingan. Pero habang tumatagal, lagi tayong late. Minsan, 5 minutes ang ating late una, naging 10 minutes, naging 15 minutes, naging 30 minutes ang ating late. Yan ba'y paglago? Sino pinaparangalan natin? Sariling tiyan at hindi ang Panginoon. Ang araw na ito ay araw ng Panginoon. This is the day that the Lord hath made. Dito sa atin. Para malam natin ang Diyos sa buhay natin. Kailangan natin magpahisa na makinig, umunawa, at panatilihin sa isip, o mag-take notes para mapanatiling balik-balikan. Yung mga mensaheng nakapaantig na yung puso, nag-rebuke sa iyo, nag-refute sa iyo kamalian.
Tama ba ito? Sinabi ni Pastor, nasa Biblia ba ito? Kung nasa Biblia, then submit to it. Because God resists the proud, but He gives grace to the humble. So, sa pakikinig, mayroon tayong katungkulan. Either mag-take notes, or bukas ang mata at diwa sa pakikinig. That is our homework. Ang homeworks natin ay dapat hindi na natili sa church, dapat nandun sa bahay. Ang homeworks natin ay tulad ng piko at pala. Pagdating sa bahay, dig up. I-dig mo yung mga verses na na-take notes mo. Gaano kalalim, ano pa yung yaman na makukuha mo ron. Then apply it to yourself, not apply it to another. Dig it up. Much deeper. Para lumago tayo. Lumari yung ating pagkakaalam. Ayaw mong siraan ng aking misis. Nakasawa. Mahal ko siya. Pero nitong mga nag-devotion kami, nakita ko talagang kakulangan niya. Ako rin ang may kulang sa kanya. Kaya nag-dig kami. Every day, nag-dig kami ng word. Para lang sa kalaguan ng aking asawa. Para tumibay siya sa panampalataya. Tumibay siya sa pangahawak sa mga katumanan. Katungkulan ko yun dahil ako yung pang-ulo ng aking pamilya. Ngayon, ano man estilo natin, gamitin natin. Paano tayo lumago, gamitin natin. Notes-taking or focus on listening. Gamitin natin to. At gumamit tayo ng karagdagang goals para lalo pa tayo makapag bukay na mas malalim na katotohanan. Like for example, sa mga men. No? Ayaw kung basta basahin yung text at bibigyan ng meaning ayon sa kanyang kaisipan. Mali yun. Binabaluktot natin ang isipan ng Diyos. Kailangan makukay tayo. Alamin natin, ano ba talaga? Hindi na basta simpleng pag-devotion yan. Kaya maging sa scripture reading, dapat ang nagbabasa may punto, may intonation. Mayroong pag-into, mayroong kama. Dahil salita ng Diyos yun. Kasi pag nag-iba ng punto, iba ang kahulugan. Pagdating sa nakikinig. Sa take notes kasi, kapag mahusay yung pagkaka-deliver ng mga ngaral, pati yung mga nag-listener, nakukuha yung title, nakukuha yung theme, nakukuha yung first division, subdivision, nakukuha talaga. Tulad no picture. Ang isang mga ngaral, sila may hawak ng picture. Pero dahil sa kanyang mahusay, pinag-aralan niyang paano niyang i-describe sa listener, pipicture nila. Kaya kung ano yung nasa picture, yun din ang picture na sa isipan ng mga tao. Kahit pagdating sa application, wow, yung wala yung nakapagbago ng buhay ko. At marami po ng testimony ng pag-take notes niya, isa yun talaga sa paraan o ginamit ng Diyos para mahubog ang kanyang buhay. Mahubog ang kanyang sarili. Kaysa sa nakikinig na paglabas, limot na agad. Pero ayaw ko maging dogmatic dyan. Mga kapatid, gawin ninyo ang narapat yung gawin na mabibigyan niya ng luwalhati ang Diyos. At the same time, dumadugo kayo sa biyaya ng Panginoon. Kung anong paraan meron tayo, gawin ito natin, sabi sa 1 Corinthians 10:31. Anong paraan meron tayo? Whether you eat or drink or whatever you do all for the glory of God. Pag naluwalhati natin ang Diyos, ibig sabihin, lumalagot tayo sa ating relasyon. Mayroon bang mga question, mga kapatid? Mayroon kayo nais tanong? Meron ba tayo at least 10 minutes? Wala kayong tanong? Mabigat ba ang ating Sunday school? Mabigat talaga ito kung hindi natin nagagawa. Pero kung nagagawa natin, nagpupunyag tayo sa Diyos. Nagpupunyag tayo sa Diyos.
At kung di pala ito ginagawa, then let us praise God, Lord. Salita ka sa akin ngayon, dapat tutuloy. Para sa aking kalaguan at para sa iyong patuloy. Humble yourself. Humble mo sarili. Para lumago. Hindi mo siya nung mahalin ang iyong sarili karapatan. Ang iyong katalan. Tayo mo na lang. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Tunay, Lord, na marami kaming pakukulan sa bagay nito. At salamat din sa mga tao ninyong narito na nag-take notes at kanilang binabalik-balikan ito. Pinaginilay nila, Panginoon, ang karagahan po ng mensahe natin at nila. Sana, huwag po bang mangyari tulad po naman na ikinig na after 20 minutes, limod na. At maging aming take notes, tinatapon na pagdating sa bahay. At pagdating lang ng linggo sa ulit para mag-take notes sa yan. Lord, nawa, bulay-bulayin namin ito. Sapagkat nangusap kayo personal sa puso, habang natin sayangin, habang natin sa ipinadama ninyo na aming puso dahil sapagkat ito yung mensahe sa aming personally. Kaya dalangin namin, Panginoon, sana maging mabuti kaming mamamayan ng langit na handa pong mag-take notes na hindi pong mga katotohanan ng iyong salita. Tandaan, markahan, upang sa ganoon, huwag kami matulad sa mga iba na kanilang minamahal ang kanilang sariling tiyan at minamahal nila, Panginoon, mga bagay sa libutan pansamantala na patuloy po sa kapamakan. Hindi kami ganoon, Lord, sapagkat kami ay mga mamamayan ng langit at dapat naming palagas ang mga bagay ng panlangit. Salamat, Panginoon, na nawa ito po'y pagkising sa amin. Sana po, sa bawat pagsamba namin, sa bawat pagtitipon namin, palagan namin kayo po palagi ang priority. May marami kaming priorities, Panginoon, pero hindi po yan mawawala, mananatili na yan. Pero, ang priority po na kayo po isang Panginoon, maaari itong mawala sa amin. Kaya tulungan na kami, Panginoon, na gawin namin ang pinakamahalaga, ang magluwalhati sa iyong bahay. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoon.